Mistletoe. Swerte daw, sabi nila. Katulad ng mga kapatid nating Banyaga, bahagi na talaga ng kulturang Pilipino ang mga pamahiin. At syempre, tuwing Pasko, ang bawat rehiyon dito ay may kanya-kanyang bersyon. Sa ibang mga bayan sa Samar, bawal mag-ingay mula hating gabi ng Pasko hanggang alas 2 ng madaling araw. Baka daw kasi magising ang sanggol na natutulog sa sabsaban. Sa bayan naman ng Pagsanhan sa Laguna, ang bawat bata ay laging may bagong sapatos. Dala raw kasi nito ay swerte sa taong nagsusuot. Ang mga kababaihan naman sa Garcia Hernandez, Pampanga, nagpapalitan ng manghimaha, mga pagkaing inilalaan para sa Noche Buena. At ang mga magsasaka sa Matangule, Palawan at Nabasagan, Burias Island ay gumigising ng maaga para magtanim. Hatid daw nito ay masaganang ani sa buong taon. Kakaiba ano po? Yan ang Paskong Pilipino. Maligayang Pasko po. Kung ang England ay may yulag at ang Amerika ay may Christmas Day Parade, magpapuhuli ba naman tayong mga Pilipino pagdating sa tradisyong pamasko? Nariyan ang kulasyon o ang pag-aayuno ng mga Bisaya sa gabi ng Pasko. Mayroon din silang pakaon kung saan hinahainan nila ng pagkain ng 3 panauhing sumisimbolo kay Jose, Maria at Jesus. Ang mga Ilocano naman, mayroong posada, isang pag-alala sa paghahanap ng matutuluyan ni Jose at Maria. At ang mga Boholano, nakakaaliw panoorin sa kanilang ige-ige o caroling na may kwento. Mga iba't ibang tradisyon, yan ang ilan lamang sa mga dahilan kung bakit ang Paskong Pilipino ay katangi-tangi sa buong mundo. Maligayang Pasko po! Hanggang sa Lunes, sama-sama tayo magiging saksi! Pinapagalang ko na. Happy New Year po sa inyong lahat! At